Magandang hapon sa inyong lahat. Narito na po muli ang pinakabagong pagpapahayag ng ating mga ulat ukol sa patuloy nating binabantayang low pressure area na matatagpuan sa silangang bahagi ng Mindanao. Batay sa pinakabagong satellite na imahe na nakuha ng ating mga tekniko, mas malaki na ang pag-unlad ng sistema na ito mula sa simpleng pagtitipon ng mga ulap ay lumago na ito upang magdulot ng magkakalat na pag-ulan sa maraming bahagi ng Mindanao, lalo na sa mga probinsya sa timog at silangang bahagi ng rehiyon. Ang mga lugar na ito ay patuloy na nakakaramdam ng epekto ng LPA na sa kasalukuyan ay bahagyang bumagal ng paggalaw, ngunit hindi po natin maaaring balewalain ang posibilidad na muli itong magbilis at mas lumapit pa sa mainland ng Mindanao, na inaasahang magdudulot pa ng mas matitinding pag-ulan sa mga susunod na araw. Kapag ang LPA na ito ay ganap ng makabuo ng sariling bilis ng hangin at estruktura bilang isang bagyo, ito ay ipapangalan po natin na Bagyong Ada, kasunod ito sa pagkakasunod-sunod ng mga pangalan ng bagyo na inaprubahan ng Pag-asa para sa taong 2026. Napansin na rin po natin ang makabuluhang paglakas ng sentro ng pag-unlad ng masamang panahon, kung saan mas malinaw na nakikita ang pagbuo ng mga kulot na ulap at mabibigat na bahagi ng sistema na maaaring magdulot ng malakas na hangin at pag-ulan kapag ito ay naging ganap na bagyo. Bukod pa rito, ang paglapit ng LPA ay hindi lamang nakakaapekto sa Mindanao kundi nagpapalakas din ang epekto ng isa pang weather disturbance na kilala bilang Shearline, na kasalukuyang umaabot ng mga ulap at pag-ulan sa buong Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Sa makatuwid, lubos po nating ipinapaalala sa ating mga kababayan na magsimula na sa paghahanda, dahil hindi lamang ang LPA ang maaaring magdulot ng abala kundi pati na rin ang pagkakaugnay nito sa ibang sistema tulad ng Shearline at ang patuloy na paglakas ng hanging amihan na nagdadala ng malamig at mahalumigmig na hangin mula sa hilagang bahagi ng bansa. Batay sa ating mga modelo ng pagtataya ng panahon, habang patuloy na lumilipat ang LPA patungo sa lupain ng Mindanao, maaari itong patuloy na lumakas habang ito ay nasa tabing dagat ng silangang karagatan. Ang mga unang lugar na maaaring maramdaman ang mas matitinding epekto nito ay ang mga probinsya ng Surigao del Sur, Agusan del Sur, at Agusan del Norte, mga lugar na dating nakaranas na ng mga pagbaha at pagguho ng lupa dahil sa biglaang pag-ulan. Ayon sa ating mga mapa at modelo, posibleng maglandfall ang Bagyong Ada sa baybayin ng Surigao del Norte at Dinagat Island sa susunod na 24 hanggang 36 na oras, pagkatapos ay lilipat ito pakanluran patungo sa mga probinsya ng Leyte at Biliran. Pagkatapos ng paglampas sa Leyte, inaasahang babaybayin naman ng Bagyong Ada ang mga probinsya ng Samar, Eastern Samar, at Northern Samar, kung saan maaaring magdulot ito ng malakas na hangin at matagal na pag-ulan. Pagkaraan noon, ang bagyo ay maaaring magpatuloy ng paggalaw pakanluran patungo sa Bicol Region, kung saan maaaring maapektuhan ang mga probinsya ng Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Sur, at Camarines Norte. Ang mga lugar na ito ay kilala sa pagiging madaling maapektuhan ng mga bagyo dahil sa kanilang geographical na lokasyon. Kaya hinihikayat po natin ang mga lokal na pamahalaan at mamamayan na maghanda ng tulad ng pagkain, tubig, gamot, at mga dilatang pagkain na makakatagal ng ilang araw. Ang ating pagkakaisa, pagtutulungan, at pananampalataya ang siyang magiging sandata natin para malampasan ang anumang hamon na dadalhin ng bagyong ito. Rehiyon ng Luzon, Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region, kasama dito ang mga probinsya ng Isabela, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Quirino, Aurora, at Nueva Vizcaya, pati na rin ang Batanes at Babuyan Group of Islands. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may katamtaman hanggang malakas na pag-ulan, dulot ng paglakas ng hanging amihan na nagdadala ng mahalumigmig na hangin mula sa Pacific Ocean. Maaaring may mga pagkakataon din ng pagbuhos ng ulan na maaaring magdulot ng pagbaha sa mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Timog Luzon at Bicol Region, ang mga lugar ng Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Laguna, at Batangas ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pagkakataong magkaroon ng pag-ulan. Ang epekto ng hanging amihan at ang papalapit na Bagyong Ada ay nagdudulot ng dagdag na kahalumigmigan sa mga lugar na ito. Iba pang bahagi ng Luzon, kabilang dito ang Ilocos Region, Abra, La Union, Pangasinan, Zambales, Tarlac, Oriental Mindoro, at Occidental Mindoro. Ang mga lugar na ito ay makakaranas ng bahagyang maulap na kalangitan, ngunit mababa ang tsansa ng pag-ulan, maliban na lamang sa ilang bahagi ng Mindoro na maaaring makaranas ng katamtamang pag-ulan dahil sa lokal na pag-init ng lupa at pagkakaugnay sa hanging amihan.
Mahalagang paalala, kung kailangang lumabas ng bahay, laging dalhin ang payong, kapote, o anumang proteksyon laban sa biglaang pag-ulan. Iwasan din po natin ang paglalakbay sa mga daanan na madalas na bumabaha, at kung kailangang lulusong sa tubig baha, magsuot po tayo ng bota para maiwasan ang mga sakit tulad ng leptospirosis na maaaring makuha sa maruming tubig. Tandaan din na iwasan ang pagkakalapit sa mga sirang cable ng kuryente at mga bagay na maaaring mahulog dahil sa hangin. Rehiyon ng Visayas. Ang halos buong Visayas ay makakaranas ng unti-unting pagpapabuti ng panahon, ngunit ngayong hapon at gabi ay maaaring may mga thunderstorms na mangyari sa ilang bahagi ng rehiyon, lalo na sa Eastern Visayas at Central Visayas. Ito ay dulot ng pagkakaugnay ng hanging amihan at ang weather system na si Shearline, na nagdudulot ng pagtitipo ng mga ulap na maaaring magdulot ng biglaang pag-ulan at kidlat. Ang mga lugar tulad ng Cebu, Bohol, Leyte, at Samar ay dapat na manatiling alerto dahil sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Palawan at rehiyon ng Mindanao. Ang buong probinsya ng Palawan ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may pagkakataong magkaroon ng thunderstorms, lalo na sa gabi. Ang epekto ng hanging amihan at ang LPA na nasa Mindanao ay nagdadala ng kahalumigmigan sa lugar na ito, kaya hinihikayat ang mga mamamayan na mag-ingat sa biglaang pag-ulan. Mindanao, ang mga rehiyon ng Caraga, Davao, Sorsogon, Zamboanga Peninsula, at Autonomous Region in Muslim Mindanao ay makakaranas ng patuloy na pag-ulan ngayong gabi, mula sa katamtaman hanggang malakas na lakas. Ang LPA at Shearline ay nagdudulot ng malaking bahagi ng mga ulap na ito, na maaaring magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na ito. Samantala, ang Northern Mindanao pati na rin ang mga isla ng Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, at Sarangani ay makakaranas din ng maulap na kalangitan na may pag-ulan. Lubos po nating ipinapaalala sa mga kababayan natin sa Mindanao na manatiling updated sa mga ulat ng panahon at sundin ang mga babala na ibinibigay ng lokal na pamahalaan. Panahon sa karagatan. Sa kasalukuyan, walang nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa, ngunit inaasahan pa rin po natin ang mga mataas na alon na umaabot sa 2 hanggang 3.5 metro ang taas sa mga baybayin ng silangang bahagi ng Luzon, Visayas, at Mindanao. Ito ay dulot ng paglakas ng hanging amihan, ang LPA na maaaring maging bagyong Ada, at ang weather system na si Shearline. Ang mga maliliit na sasakyang pandagat tulad ng mga motor bangka at fishing boats ay lubos na pinapayuhan na huwag munang lumabas ng dagat dahil ang mga mataas na alon ay mapanganib at maaaring magdulot ng pagkakahulog o pagkakasira ng mga sasakyan. Ang mga operator ng malalaking barko naman ay pinapayuhan na mag-ingat at iwasan ng mga lugar na may matitinding alon. Bukod sa mga karaniwang paghahanda tulad ng pag-iimbak ng pagkain at tubig, hinihikayat din po natin ang mga kababayan na itago ang mga mahahalagang gamit at dokumento sa mataas na lugar para hindi maabot ng tubig baha. Ihanda ang emergency kit na may lamang baterya, flashlight, first aid kit, at radyo na maaaring tumakbo sa baterya. Makipag-ugnayan sa lokal na tanggulang bayan o mga awtoridad para malaman ang mga ligtas na lugar kung sakaling kailangang lumikas. Ang kaligtasan po natin ang pinakamahalaga, kaya hinihiling po natin na lahat tayo ay maging responsable at handa sa anumang posibleng pangyayari. Ito na po ang buong detalye ng ating pinakabagong ulat sa panahon ngayong hapon at gabi. Maraming salamat po sa inyong pagtitiyaga at pagtutok sa ating mga pahayag. Manatiling ligtas, magtulungan tayo, at manalig tayo sa Diyos. Maraming salamat at God bless all.